Francine's POV. Pagbalik sa kasalukuyan. Francine, we're here! Napaayos ako ng upo nang marinig ko ang malamyos na boses ni Kyle sa tabi ko. We're here! Muli niya pang ulit. Nilibot ko naman ang paningin ko sa labas at nakita ang signage na Kyle's Hotel sa labas ng hotel. Tinanggal ko ng seatbelt at akong lalabas na nang hawakan ni Kyle ang kamay ko. Bakit ka nagpakasal sa iba? Napaawang ang labi ko dahil sa tanong niya. Hindi ko inaasahan yon. Siya ang nagtulak sa akin para gawin iyon. Ngunit ginawa ko na lang naman iyon para makapagbagong buhay. Malihis sumaling nanda sa mga anak ko, pero ang kasal na yon, hindi naman totoo. Kakapit ka rin sa patalim. Bakit hindi pa sa akin? Kung sinabi mo lang na gusto mo na lang magpakasal, di sana akin ka na lang? Sunod-sunod din niyang sambit habang nakatingin lamang sa harapan. Tila ba tumatago sa salamin sa kotse ang paningin niya. Dama ko ang lungkot at sakit sa boses niya. Pero bakit? Para saan? Sinubukan kong lumapit sa'yo pero tinulak mo ko palayo. Sinubukan ko pero ikaw mismong bumitaw sa kamay ko. Sinubukan ko magpaliwanag pero hindi mo ako pinakinggan. Naniwala ka kagad sa sinasabi o binabalita ng iba. Ngunit bulag at bingi ka sa katotohanan. Hindi ko alam kung bakit ko sinabi ang mga nasabi ko na. Ngunit pakiramdam ko, gumaan ang bigat na dinadala ko sa loob ng napakatagal na panahon. I tried to be in your situation. I almost wore the same shoes you had. I act the way you acted. I ate the same food and slept on the same bed but just to fit in. Gusto kong ibaba ang level ko, mapantayan ka lang kasi nga diba? Ayaw mo sa rich kid dahil hindi mo maabot. But you married that billionaire, Francine? Napalo niya ang manibela ng kotse niya na siya namang kinapitlag ko. Now tell me, should I believe you now? Bigyan mo ko ng magandang dahilan kung bakit ka nagpakasal sa iba. Hindi ko mapigilang hindi umiyak sa harapan niya. I tried to control my emotions. I blinked back my tears but I failed. Galit siya. Alam kong galit siya at dama ko ang galit niya ngayon. Pero paano naman ang galit ko? Ang sama ng loob ko. May karapatan ba siyang umakto ng ganyan ngayon? Samantalang siya ang unang nanakit sa akin noon? Sagutin mo ko, Francine. Huwag mo akong iyakan. Mas lalo ako nakadama ng takot sa lakas ng boses niya. Napatakip ako sa magkabila kong tenga habang nakayokong umiiyak. Ayokong makarinig ng sumisigaw. Ayokong sinisigawan. Ayoko na masaktan ulit, natatakot ako. Takot na takot. Tulong! Impit kong bulong habang umiiyak. Huwag mo akong sasaktan, please, lumayo ka. Wag! I am scared. I was so helpless. Walang nakakarinig sa akin. Walang tumutulong. I keep on shouting and calling for help pero wala. Walang lumapit. Francine? Naramdaman ko ang kamay niyang kumaplos sa likod ko. Dahan-dahan niya akong iniharap sa kanya. Hey, I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadyang sigawan ka. Hindi kita sasaktan. Ilang beses ko rin narinig iyon. Ang katagang hindi kita sasaktan. Pero nasaktan pa rin ako. Sinaktan pa rin ako physically habang pinagsasalitaan ng kung ano-ano. Francine, it's me. Look at me. Inawakan niya magkabila kong pisngi at pilit na ipinapaharap sa kanya. Baby, it's me. Breathe. Calm down. Breathe with me. Breathe in. I'm here. You're safe. Hindi kita sasaktan. I started taking deep breaths while closing my eyes until I calmed down. And when I opened my eyes, nag-aalala ng mukha ni Kyle ang bumungad sa akin. Hawak niya pa rin ang pisngi ko habang nakatitig sa akin. Are you okay? What happened? May masakit ba sa'yo? May nararamdaman ka ba? What? Tell me, Francine. Peste, I'm starting to get worried. Sunod-sunod niyang sambit habang nakatingin lang ako sa kanya. Nang sa tingin ko ay kalmado na ako at nakahinga na maluwag, kaagad akong yumakap sa kanya. Alam kong mali at di na dapat, ngunit sa kanya lang ako nakakadama ng kapanatagan ng loob. You're trembling. I'm sorry if I scared you. Aniya, hagpos ako upang titigan siya. No, please, take me somewhere else. Giit ko. Nagtataka man inimpisahan ng paandarin ni Kyle ang sasakyan. Siya na rin mismo ang nagkibit balikat ng seatbelt ko. Bago pa nagmaneho papalayo. Hindi ko alam kung saan niya ako dadalhin o kung saan ba kami pupunta. Ang alam ko lang hindi ako po pwedeng makita ng pamilya ko na ganito. 5 years ago, my family introduced me to a therapist. Di kasi nawala ang trauma na natamo ko sa kamay ni Kervin. Sa sobrang takot nila para sa akin, halos araw-araw nila akong sinasamahan. Hatid sundo kay Dr. Jenny. Ngunit nang tumungtong sa 3 taon ang kambal kong anak, di na ako maling bumisita sa kanya. Ganon din naman eh. Halos gabi-gabi ko pa rin napapanaginipan ng pesting yon.
Araw-araw ko nakikipaglaban sa takot na nadarama ko. Akala ko okay na ako, nakaya ko na, not until I saw him again. Kanina lang nagtagpo ulit ang landas namin ng lalaking iyon, and yes, I admit, natatakot pa rin ako. Sa tuwing maiisip ko siya at ang pananakit na ginawa niya sa akin noon, tila ba mukha niya na lang ang nakikita ko sa kahit sinong lalaki pa man. Pero ngayong nasa tabi ko na si Kyle, pakiramdam ko ligtas ako, na hindi niya ako nasaktan. Oo, natatakot pa rin ako kapag sinisigawan ako ng malakas at halos galit na galit. Bumabalik ang trauma ko. Tanging si Kervin lang iniisip ko. Ngunit ngayong narito si Kyle, nagsimula na naman akong dumipende. We're here! Aniya na muling nagpabalik sa akin sa katinoan. Sa pagkakataong to, wala na akong marinig na ingay ng mga sasakyan na nagdaraan. Tanging ilaw lang sa poste na nagtataas ang puno na lamang ang nakikita ko sa labas. Where are we? I asked curiously. Bumaba naman siya at umikot sa gawi ko upang pagbuksan ako ng pinto. Hinawakan niya rin ang kamay ko at tinalalayan pababa na sasakyan. Pagkababa, nilibot ko ang palingin ko sa buong lugar. Pasado 8:00 na ng gabi at wala na rin akong ibang makita kundi ang ilaw sa poste at ibang puno na nagpapanglawa ng liwanag mula sa ilaw ng poste. Bagyo! Baliwalang sagot ni Kyle at tinila ko papasok sa malaking bahay na ngayon ay halos ngayon ko lang napansin. Family house namin. Don't worry. Wala dito mga magulang ko. Nasa US. Feel at home. Pagpasok namin, bumungad sa akin ang napakagandang grand staircase. May red carpet din mula sa pinto hanggang sa pinakamataas na bahagi ng hagdan. Agaw pansin din ang napakalaking chandelier sa taas at ang grand piano sa gilid. Pakiramdam ko isa akong prinsesa na papasok sa kastilyo. Wag nga lang walang prinsipe. Come on! Bahagya pa ako nagulat nang mula sa likuran ko, nagsalita si Kyle. Sinong kasama mo dito? Nag-aalalang tanong ko. Nakadama kasi ako ng kaba sa tuwing mapapalapit siya sa akin. Ikaw at ako lang. May problema ba? Balik tanong niya naman. Pakiramdam ko tuloy, lumakas ang tibok ng puso ko. Ang asawa mo? Wala ba rito ang asawa mo? Napataas ang isang kilay niya bago marin akong tinignan. I am not married yet, Francine. Wala akong asawa. At wala akong girlfriend kung yan ang iniisip mo. He smirked. Hindi ko naman iniisip yon. Pasigaw ko pang sagot. Pinagtatakpan ng hiyang nararamdaman ko nang dahil sa sinabi niya. So, hindi pala kinasal si Francine niya dati. Ano na kaya ang nangyari? Pero bakit ko ba pinag-aaksi ang isipin yon? I can hear you loud and clear, Francine. Nasapo ko ang sarili kong bibig dahil sa sinabi niya. Napalakas ba ang pagkakasabi ko? Pero sa isip ko lang naman ang mga iyon. Tumingin na ako sa kanya na ngayon ay nasa pintura ng silid dito sa itaas. Habang walang pakialam na nagtanggal ng damit pang itaas sa harap ko. Pakiramdam ko tuloy biglang namulang mukha ko at nag-init din ang tenga ko. Kahit na nakatalikod siya sa akin, nakakailang pa rin. Ilang taon ang lumipas, ngunit ganoon pa rin. Walang nagbago sa katawan niya. Parang mas lalo pa nga siyang naging macho. Bukod sa tattoo niya sa palapulsuhan, nagkaroon lang siya ng tattoo sa likod ng balikat niya ngayon. Yan lang yata ang pagbabagong naganap sa kanya. Magpahinga ka na muna. Ikaw muna ang bahagyang pumili ng silid na gusto mo. Dito naman ako, may gagawin lang ako. Kung may kailangan ka, kumatok ka lang. Sa dinami-rami ng sinabi niya, wala akong naintindihan. Nakatitig lang ako sa pesting abs niya. Kung kanina nakatalikod siya sa akin, ngayon naman ay nakaharap ng kung kaya't busog na busog ang mga mata ko kakatitig sa kanya. Baby, are you listening to me? Tanong niya pa. Ngunit sa kabiglaanan hindi ko naman masyadong naintindihan. Ha? Maang nasambit ko. Ngumisi naman ang bugok na para bang may nakakatawa sa sinabi ko. Go inside that room. Francine, turo niya sa akin sa katabing silid niya. Magpahinga ka na muna. Mukhang wrong timing ang pagpunta natin dito dahil nagsimula pa yatang umulan. Matapos nga niyang sabihin, iyon ay kagad na akong pumasok ng silid. Napakalinis na para bang wala man lang alikabok na naligaw. Ganon lamang ang gulat ko na mula sa bintana. Nakita ko ang pagguhit ng sa kalangitan, kasabay na malakas na kulog. Hihiga na nga rin muna sana ako sa kama nang bigla namang nawalan ng ilaw, kasabay ng malakas na buhos ng ulan. Kyle!
Di ko maiwasang sigaw nang biglang mawala ng ilaw. Napakadilim. Tanging liwanag na nagmumula sa guhit ng kidlat sa kalangitan ang nagsisilbing liwanag sa buong kabahayan. Di ko maiwasan na makadama ng takot habang kinakabang paligid ko. Pakiramdam ko anumang oras may hahablot na sa akin. Kyle! Muli kong sigaw. Halos mapatulon pa ako sa takot nang muli na namang kumulog at kumidlat. My goodness! Calm down, Francine. Kulog lang yan. Kulog! Francine, what the? Kagad akong yumakap kay Kyle nang mahawakan ko ang buhok niya. Wala na akong pakialam kung nasabunutan ko siya at kung nasaktan ba siya. Basta ang mahalaga, nakayakap na ako sa kanya ngayon. Hindi na ako matatakot. Kumalma na ako ulit. Ay putakte! Malakas kong sigaw, kasabay ng halos paglambitin ko kay Kyle. Bakit naman kasi bigla-bigla na lamang kumikidlat? Baby, I can't breathe. Halos kapos siningang bulong ni Kyle. Pakiramdam ko'y nagsitayuan ang lahat ng balahibo ko. Dama ko rin ang init ng hininga niya na humahaplos sa pisngi ko. Gustuhin ko man na lumayo. Sa kanya ay hindi ko naman magawa. Kinakabahan ako sa bawat malakas na tunog ng kulog at ng kidlat. Gusto ko mang lumayo sa kanya, hindi ko na magawa. Kinakabahan ako sa bawat malalakas sa tunog ng kulog at kidlat. Imbes nga na itulak ko siya palayo, ay mas lalo ko pa siyang hinihila, papalapit sa akin. Hey, it's okay. I'm here. Pwede mo nang luwagan ang kapit mo. No! Kasabay ng pagtanggi niya. Ay ang muling pagkidlat na siyang kinatili ko na rin. No! Hold me please. Don't leave me. Nauutal na sambit ko pa. Naramdaman ko rin kay bigat na rin ang kanyang paghinga. Masyado na bang mahigpit ang kapit ko sa kanya? Ganon pa may pinagbigyan niya pa rin ako. Di niya ako binitawan. Di niya ako tinulak at pinakawalan. Hinagpos din ako na mahigpit sa bisig niya. Peste, ang hirap magpigil, Francine. Maring usal ni Kyle na tila nasasaktan o kung ano pa man. Ano bang nangyayari sa kanya? May masakit ba sa kanya? Medyo kumalas ka sa pagkakahawak. Giit niya pa. No, I'm scared at the dark, Kyle. I can't. Just let me hold you for a while. Tumikim naman siya at nagpakawala ng marahas na paghinga. Okay then, I hope you don't mind my correction. Sa sinabi niyang iyon, bahagya ko siyang itinulak. Ngunit nang muling kumidlat, kinabi ko ulit siya papalapit. Kinatawa naman niya ang ginawa kong yun kaya't binigyan ko siya ng pinong kurot. Kaya lang, peste? Huwag mo na akong pilitin. Galit niyang sambit. Sasagot pa sana ako nang bigla namang lumiwanag. Kaagad ko siyang tinulak ng malakas kasabay ng pagtalikod ko sa kanya. May ilaw na. Sa nangyari kanina, hindi ko na tuloy magawa na tumingin pa sa kanya. Ngayong maliwanag na. Okay ka na ba ngayon? Mula sa likod ko, itanong niya. Sinagot ko na lamang siya ng oo, ngunit hindi pa ako humaharap sa kanya. Nakakaya, buwisit. Pupunta na ako sa kabala. Hindi ko isasara ang pinto. Kung mailangan ka, feel free to go inside my room. Ani Kyle na tinanguan ko na lamang. Muli akong lumapit sa bintana upang silipin lang sanang labas kung malakas pa rin ba ang ulan. Ngunit dahil kumidlat ulit, halos talunin ko na ang kama. Nagtalokpong din ako kaagad ng kumot. Umaasang sa pamamagitan na ay mawawala ang kabang nadarama ko, gawa ng pesteng kulog at kidlat. Bakit ba ang tagal tumigil ng ulan? Paano pa ba ako makakauwi nito? Tanong ko sa sarili ko. Hindi pwedeng dito ako matulog. Tiyak kahanapin ako ng mga anak ko. Sa kaisipan, dahan-dahan kong tinanggal ang kumot bago mabilis na kinuha ang cellphone ko sa bedside table. At muling nagtalokbong. Ganun lang din ang inis na nadama ko nang wala akong makitang signal kahit isa. Pag tinamaan ka nga naman talaga ng kamalasan. Nakita ko siya nakahiga sa kama habang nakatalikod sa pinto. Kyle? Kyle, tulog ka na ba? Akmang kakalabitin ko na sana siya nang bigla naman siyang humarap. Hey, do you need something? Pupungas-pungas sa tanong niya. Huli ko'y nakailip siya ng bahagya base na rin sa pamumula ng mata niya. Well, it's okay, come on. Putol nga sa sasabihin ko pa. Muntik na rin ako mapatirin nang bigla niya akong hilahin, pahiga sa tabi niya. Sa kabiglaan, halos hindi na ako makagalaw mula sa gilid kung saan ako nakahiga. Kung gusto mo akong katabi, sinabi mo na sana kaagad kanina. Eh di sana nakatulog ka na kanina pa. Aniya pa na kiniinit ng pisngi ko. Di naman kita gustong katabi, no? Singhal ko naman sa kanya. Baga ako pa siyang tinulak palayo sa akin, ngunit hinigit niya ang bewang ko para hilahin palapit sa kanya. Don't move, just sleep, Francine. Bulong niya sa tenga ko.
Naramdaman ko pang banay niyang pagkagan sa balikat ko na naghatid ng init sa akin. Ngunit tinigit niya ang bewang ko para hilahin palapit sa kanya. "Don't move, just sleep, Francine," bulong niya sa tenga ko. Naramdaman ko pang banayad niyang pagkagan sa balikat ko na naghatid ng init sa akin. "Close your eyes and sleep. Kanina pa ako nagtitimpi. Baka hindi na ako makapagpigil ngayon." Muli sana akong haharap sa kanya para magtanong nang bigla niya ako yakapin na mahigpit mula sa likuran. Pakiramdam ko'y nagising ang buong diwa ko pati na rin ang kaluluwa ko nang madama kong bagay na tinatago niya. "Peste, wala ko naramdaman ganun kanina. Bakit ngayon naramdaman ko na?" Tulad ng sinabi niya, pinikit ko na mariin ang mata ko, pinilit matulog. Di na rin ako gumalaw pa at nanatili sa isang posisyon mula sa gilid ng kama. Hanggang tuluyan na akong dinalaw ng antok. And for the first time sa loob ng 5 taon, hindi dumalaw sa panaginip ko ang tila bangungot na dala ni Kervin. Sa kabilang banda, kinaumagahan gustuhin ko mong matulog pa, hindi ko na magawa. Bukod kasi sa mainit na hanging tumatama sa balikat ko, halos hindi rin ako makahinga na maayos. Gawa na mabigat na bagay mula sa bewang at binti ko. Dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko, ngunit muli ding napapikit nang tumama sa akin ang sikat ng araw mula sa bintana. Pinilit kong matulog ulit at hayaan ang bigat at ang mainit na hangin na tumatama sa akin. Ngunit nang tumagilid ako at bahagyang napadilat ng mata, ang mukha ng natutulog na si Kyle ang bumungad sa akin. Muli akong pumikit. Babalik sana ulit sa pagtulog nang pumasok sa isip ko ang mukha ni Kyle. "What the? Si Kyle? Nasa tabi ko. Katabi kong natulog? OMG, ano nangyari?" "Morning!" Daig ko pang naparilisa sa kinihigaan ko nang marinig kong pang-umagang boses niya. Tila ba nangaakit at parang kagagaling lamang sa mainit na pagsasalo. Ano ba tong iniisip ko? Akmang tatayo sana ako nang humigpit ang hawak niya sa bewang ko. Bukod pa ron, mas lalong nagpatuwid ng paa ko ang unti-unting paggalaw ng bagay na nadarama ko sa malapit sa puson ko. Mahabaging langit. Bakit may nakasaludo na napakaaga?